At so ito mga bossing, so nakapag-layout na nga tayo, no? So nakikita ninyo, meron na tayong mga tansi na nakalagay dito sa ating mga butterboard. So ang purpose ng mga tansi na to ay para sa pagtatama ng eskwela, at ito ay ating mga tinatawag natin sa plano. Ito yung mga grid line natin na kung saan mas mabilis nating mananavigate or malalaman at may align yung ating structured or yung structural natin. And then gamit yung mga tansi na yan, malolocate din natin yung isang posisyon ng columns natin, ng beams kung saan siya nakalagay, at isa pa, malalaman din natin yung mga details ng ating mga columns or beams dahil dito sa mga tansi na to. So gaya na nakikita ninyo, so pag nagle-layout tayo, nilalagyan natin yan ng numbering or letter. Okay? So katulad nito nakikita ninyo, ito meron itong nakasulat na number 1. Itong number 1 ito, and then naka-attach sa kanya yung details nitong number 1 na linya na to. So may napapansin kayo, meron siyang C1, F1. So ibig sabihin, ito yung ating columns at yung kanyang number. And then yung F naman, ito yung footings details natin. So pag tumingin tayo sa blueprint natin, kapag nakita natin si C1 dito sa ating butterboard at itong may F1 sa ating butterboard, hahanapin lang natin sa blueprint doon sa ating foundation yung details nito. So si C1, hanapin nyo yung details ng C1, ng poste natin. And then yung F1 natin, yung footings, makikita na ninyo sa details ng ating blueprint. Kaya meron siyang ganyan. So para mas mabilis nating malaman yung mga details ng ating layout. Ayan. So hindi tayo malilito, hindi tayo mahihirapan. And then ito mga bossing, gaya ng sabi ko kahapon, mag-share tayo kung paano at saan kinukuha yung layout or saan tayo nag-uumpisa. So bali ito, kapag magle-layout tayo mga boss, ng ganito katulad niyan, meron tayong mga hangganan or meron tayong boundaries, meron tayong mga muhon. So dun sa part na yon, kita nyo meron tayong firewall, may wall na sa kabila. So hindi na tayo pwedeng kumuha or mag-start ng layout doon sa part na yon. So dito na tayo kukuha ng part ng layout. Dito tayo mag-start ng layout sa may long span, long span natin, dahil dito is open. So hahanapin lang natin yung ating muhon, yung hangganan ng boundaries natin, at dito tayo kukuha ng unang batak ng tansi. Yan, diyan natin lilinyahan. Kukunin natin yung linya ng ating mga muhon at babatakan natin ng tansi. Pagkatapos naman, front. Always tandaan nyo mga bossing, kapag tayo magle-layout, laging sa front ang itatama natin sa eskwela. Hindi yung back, hindi yung side, kundi sa front. Dahil ito yung unang nakikita ng ating mata. So mapupulaan tayo or magkakaroon tayo ng pangit na image or na vision kapag hindi eskwalado yung front ng ating mga bahay. So bali dito tayo kukuha. Ayan. Ang gagawin natin, once na nakakuha na natin itong linya ng ating perimeter, ng hangganan natin, and then lalagyan naman natin to ng tansi dito. So ngayon, titingnan nyo muna yung mga blueprint natin kung saan tayo mag-uumpisa. So bali dito, syempre, hindi naman to galing dun sa mismong pinakamuhon. So meron tayong setback na 3 meters bago mag-start yung ating first column. And then dito, yung mismong kabahayan na. Ayan, dito tayo mag-iiskwala. So sa pag-iiskwala naman ito mga bossing, gagamit lang kayo ng iskwalang malalaki. Kami, ang ginagamit namin, plywood. Kasi mas accurate ang plywood. Kung wala kayong plywood or ano, basta iskwalang malaki, itatama nyo lang sa eskwala itong dalawang side na to. Ayan, kinakailangan, hindi naman siya almost perfect, 100% na perfect, basta accurate siya. Yung accuracy niya sa pagiging eskwalado ay napakalapit. Okay, dahil dito nakasalalay mga bossing, yung bahay natin, yung ginagawa natin kung eskwalado or hindi. So ngayon, halimbawa, iniskwala natin to mga boss, itong part na to. Ngayon, siyempre, sumuka tayo ng 3 meters dito sa side na to, sa kabila. So, paano naman pag iniskwala natin ito? Pagkatapos, itong ating linya na to ay sobra ng 3 meters. So, for example, naging 3.2 na to. Tapos, itong kabila is 3 meters. So, ngayon, ang gagawin natin mga bossing, pwede tayong pumasok ng kaunti dito sa ating long span na batak ng tansi. So ang gagawin nyo palagi mga boss is papasok. Hindi tayo pwedeng lumabas. So ngayon, hindi naman malaki ang magiging epekto ng pagpasok ng tansi. So 3.2, 20 cm, masyadong maliit lang yon kumpara natin dito. Kasi ito mahaba to, yung long span na yan. So kung papasok tayo kahit mga 1 inch or let's say mga 5 cm, so maaari nating mahilot itong 3 meters
natin. So yung 3.2 na yon, pwede nang bumalik yon sa 3 meters din. So ngayon, ang ibig kong sabihin mga bossing, kapag nagle-layout tayo, pag-aaralan nyo palagi ang pag-a-adjust ng mga tansing natin. So hindi naman porket yan ay naandyan susundin natin palagi. So may mga pagkakataon na ito ay ina-adjust natin, hindi na tayo sumusunod minsan sa muhon. Pero ang ginagawa natin, pag tayo ay nag-a-adjust ng layout ng tanse, ay lagi tayong papasok sa boundary natin, hindi tayo lalabas. So bali magiging isang side lang naman ang i-adjust natin doon sa ating mga batak na tanse. So hindi tayo mag-a-adjust ng both side. So bali isang side lang palagi. So yun yung mga tips natin mga bossing sa pag-layout ng ating mga bahay. So kung gusto nyo itama sa eskwela, tandaan nyo palagi, pag mag-a-adjust kayo, laging papasok sa boundaries, huwag kayong lalabas. Okay, so mas maganda na yon kaysa naman yung bahay natin ay magiging pilipit. So pangit kasing tingnan mga boss yung ating bahay kapag ito ay pilipit ang pagkaka-layout dun sa ating lote. So kaya naman pagdating sa mga ganyang layout, so marami kaming mga nagiging diskarte. Isa na yung pag-a-adjust ng tanse. Okay, pero laging papasok. So hindi naman kami mag-a-adjust ng napakalaki mga bossing around 5 cm lang yung pwede naming i-adjust. Yan. At ito naman mga bossing, oras na maitama natin sa eskwela, itong dalawang sides ng tansi natin. So dito ay pwede na tayong kumuha ng ating mga sukat. So for example, sa next columns natin ay meron tayong distance na 2.2 meters. So ang gagawin ninyo dito sa pinagpakuan, ayan, dito sa pinagpakuan natin, dito tayo kukuha ng 2.2 meters. And then, sa kabilang side naman, ganun din, 2.2 meters lang. So, pwede na tayong sukat lang. So, hindi na tayo mag-i-eskwala ulit. Pero, make sure lang mga bossing, bago kayo mag-fix ng mga tansi natin, ay i-double check nyo palagi yung mga sukat ng ating mga tansi. Nang sa ganun, once na tayo maghukay, hindi tayo magkakaroon ng problema. Kasi minsan, tayo ay nawawala sa sukat. Minsan, nakakalimot tayo ng sukat. Tayo ay nabablangko. Minsan, sumasala sa sukat yung mga tanse. So kaya kinakailangan mga bossing, huwag nyo kalimutang mag-double check palagi ng ating mga tanse. Yan. And then ito mga bossing, gaya na sabi ko kanina sa pag-layout natin, yung mga tansi natin, lalagyan nyo palagi ng markings, na numbering or lettering, nang sa ganon, mas mabilis nyo ma-determine or mas mabilis ninyong malalaman yung mga details ng bawat layout na nilalagay natin. So para hindi na tayo tingin ng tingin mayat maya sa plano, titingnan lang natin yung details na nakasulat sa ating mga butterboard. And then once na ito ay umpisa ng hukayin, ito mga bossing kasi yung nilalagay nating details dito ay laki ng hukay. Ayan. So itong F1 na yan, ibig sabihin ito yung details ng footings ng C1 column. So pag tiningnan nyo yung F1 sa blueprint natin, makikita ninyo siya. Malalaman natin kung ano yung lalim, ano yung lapad, at ano yung kapal nung ating magiging footings. And then, pag nakita nyo naman niya ngayon, C1, so malalaman nyo na rin yung details ng laki ng ating columns. Yan, columns ang ibig sabihin niya mga bossing. So doon, malalaman nyo yung details ng ating anilyo, and then laki ng buhos, kung ilang bakal yung naka-details dyan. Ayan mga bossing yung ating simple tips, di ba? Napaka-basic lang ng pag-layout. So kapag natutunan nyo yung mga bagay na yan, mabilis na lang kayong makakapag-layout ng bahay nyo.